Magandang umaga, ako nga pala si Binibining Angel ng kasapi ng pangalawang pangkat. Ngayong araw na ito ay i-present ako sa inyo kung ano nga ba ang kahalagahan at gamit ng mga visual aids na ito. Ang aming paksa ay pinamagabang gamit ng wika at ang aming napiling tema ay Bubble Guppies at Under the Sea theme, na kung saan kung makikita ninyo, kulay bughaw ng aming mga visual aids. Mahalaga ang visual aids nito dahil ito ay nakapupukaw ng atensyon ng mga mag-aaral dahil mas nakikita nila ng malinaw ang mga visual aids. Ngayon naman, ating simulan sa balikaran. Ano nga ba ang gamit ng balikaran? Ang gamit ng balikaran ay upang hasain kung may nalaman ba sila sa paksang tinalakay noong nakaraan. At ang balikaran na ito ay magsisilbing bridge o tulay nila upang i-connecta ang dating kaalaman sa bagong kaalaman na kanilang matutunan. Ngayon naman sa panutunan sa klase. Panutunan sa klase ay mayroong ang acronym na WIKA. Ang panutunan sa klase ito ay magsisilbing gabay ng mga mag-aaral kung ano nga ba ang kanilang gagawin at di dapat gagawin. Sa pamamagitan ng panuntunan, mas maging disiplinado at may respeto ang mga mag-aaral. Ito naman ang chart ng gantimpala, na kung saan meron itong 4 na fishbowl. Ito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat, at pang-4 na pangkat. Kapag nakibahagi ang mga mag-aaral at nakasagot sila sa mga tanong ng mga guro, bibigyan sila ng isda, na kung saan ang isda ay may katumbas na 2 puntos. Ito ang aming chart ng pag-ugali. Ito ay simpleng chart lamang na naglalaman ng tiles na ang bawat tiles ay may nakapaloob na puntos. Bawat pangkat ay may karakter na kinatawan. Ito ang pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, at pangkat 4. Kapag nakilahok, nakibahagi, o nagpapakita ng magandang asal ang mag-aaral, maaaring umusad ang kanilang karakter na kinatawan sa mga tiles na may nakapaloob na puntos. Ngunit kapag hindi sila nakibahagi, maaaring bawiin ng guro ang kanilang puntos at ibalik sila sa una nilang kinalagyan. Ngayon naman tayo dumako sa paghahawan ng sagabal. Sa paghahawan ng sagabal, dito nakapaloob ang mga mahihirap na salita na maaaring makatagpo ng mga mag-aaral sa talakayan. Ito ay nag-aalis ng anumang istorbo o abala sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Dito naman tayo sa layunin. Ano nga ba ang gamit ng layunin? Ang layunin ay magsisilbing gabay sa guro at sa mag-aaral upang malaman kung ano nga ba ang kinakailangang makamit pagkatapos ng aralin. Tayo na may dumako sa pagtatalakay, na kung saan ginagamit ang visualize nito ang malinaw na may paliwanag ang konsepto at mapataas ang interes at atensyon ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga larawan at impormasyong malinaw nilang makikita. Narito naman ang kasunduan o takdang aralin. Ito ay mahalaga sa klase dahil ito ay nagsisilbing dagdag na pagsasanay upang mas malalim ang pangunawa ng mga mag-aaral sa paksang tinalakay at upang may konekta nila ang konsepto sa tunay na buhay. Sa pagtuturo, ang visual aids ay ginagamit upang mas madaling unawaan at malinaw sa mga mag-aaral kung ano nga ba ang inyong aralin. Bilang magturo sa inaharap, napakahalaga na sumamit tayo ng visual aids. At yun na po ang pangkalahatang pagpapaliwanag at presentasyon tungkol sa gamit at kahalagahan ng visual aids o gamit na pagturo. At yun na po at maraming salamat.